Ayan po mga kababayan, halos isang araw po yan pinatuyo. Kaya na po natin gilid. Ayoko po munang gamitin ng pala o taktak. Mas maganda po yung ganito, gamamit kayo ng hand trowel. Dahan-dahan lang. Yan. Gilid lang po ah. Gitna na pala kasi babalik na rin na. Yun. Taas lang po natin. Yung sinasabi ko pag may lupa oh. Ay di pala lupa yun. Yung kahoy, yung butas. Linisin ko po muna. Balik ko po muna yung lupa dito. Kaya makaya natin. Para sa susunod na experiment natin. Diba? Kailangan po yung lupa, ano madikit. Huwag kayo maglalagay ng buhangin. Sa ganito. Ano? Medyo wala ko ng sukli ah. Ha? Wala ko ng sukli. Kala ko ba lahat 200 binigay ko sa'yo? 1,000 tapos walang sukli. Ayan. Pa naman. Ayan. Napakaganda. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Basa pa pala. Sayang nadurog. So, ang sisisihin ko dito yung sarili ko kasi sobrang excited ako. Kailangan po pala sayang. Sabihin mo, sorry ako, sobrang excited lang. Pero, oo. Pero yung ano po, yung procedure, sundan po na yung gawin nyo pong mahigit isang araw o 2 araw bago po ninyo tanggalin. Mali. Pero pakikita ko po sa inyo yung final result na ginawa ko po dati. Kasi inabot yun ng 2 araw dahil medyo malaki. So ito po yung ano, maganda pa naman po yan. Pakikita ko po kahit nasira. Ayan po. Diba? Pwede taniman ng bonsai, ng mga succulents. Ayan o. Maganda pa naman po dahil may texture siya o. Sayang. Ayan po. Ito po yung dating binaon ko po sa lupa na napakabigat. 2 araw po yan pinatuyo. Tagal na po ito. Ganun din po ginawa ko. Ngayon kasi yung lupa basang-basa. Lalago lang po ito kasi ginawa ko summer. Yan, bilis matuyo. Yan po. Kaya sana magiging resulta po nun. O diba? Maganda, may texture. Matanong ko sa kalansi, ganda ito, dumami na ito. Meron din po ito. Diba? Sayang ito, nagbulok oh. Tinuntungan po ng pusa. Bakit sa bitana, yun po yung tinuntungan no? Sayang. Kunin ko po yung maliliit yan. Ayusin ko po mamaya at mag-ayos po tayo ng bonsai. Ayan po mga kababayan, na naghukay po dito sa pinapagawa kong munting bahay. Ganda po ng lupa dito sa poste natira. Gagawin ko po, ayan po magandang lupa sa bonsai. Tapos haluan ko po yan ng buhangin para yung drainage. Yan po importante. May konting bato-bato. Perfect talaga sa bonsai. Saka sa succulents. Sayang po yung paso ano. Dapat pala bukas ko na lang inano. Bukas ko na lang kinuha. Ganda pa naman. Iniisip ko pang centerpiece pa naman yun. Yung mga maliliit na succulents ko po ilalagay. Sayang. Pasok po. Tatlo. May nabili naman po ako, pinakita ko nung nakaraan. Yung kawa pang bonsai. Tapos yung paglilipatan, meron po akong terracotta, yung tisa.
Doon na lang po lilipat yung mga ibang supplement sa isip. Ayan po, ang sukat po, halimbawa 1 kilo ng lupa, 1/3 lang po na kilo ng buhangin. O, di ba? Sa mga nagko-comment po, laki po talaga ng tinabako. Puno-puno na naman ng kabangisan. Yung bahay kanin nga lang, puno-puno ng kapanisan. Yan. Okay na po yan. Halin ko po itong mabuti hanggang sa ayan po mga kababayan, pagkatapos po mabawasan ng 1/4 kilo ang aligi ng bilbil ko. Anong halo na po yan po yung sukatan nun. Pag nararamdaman yung medyo naghahabol na yung tintig ng puso ninyo at bumubula ng singit nyo, halo-halo na po yan. Yan, tama-tama na po sa bonsai yan. Ang ganda po, di ba? Oh, halong-halo. Yan po dapat. Ayan po mga kababayan, yung Buddha ko po na natutulog na nakayuko na may bonsai. Liit na po kasi nung paso. Isin ko po yan. Ayan po yung mga paso. Papas forward ko na. Hindi ko na yung dadahan-dahan kasi yung pagpigilan tayo ko napakahirap. Ayan po mga kababayan, pinlat ko po yung lupa kasi may buhangin naman po yun. Okay lang po yun. Pag diniligan po, mas masisiksik pa po yan. So lalagyan ko po ng graba. Ito, suporta po ito sa ugat. Maganda kasi talaga graba nila halagay eh. Ibibigay po yan ng mulch. Ibig sabihin yung moisture mami-maintain sa ilalim. Tapos pagkalagay ko po ng graba, lalagyan ko ng konting buhangin sa ibabaw, purong buhangin para mas malinis po tignan. Ito kasi balite ito. Pag nag-ugat po yan sa paso, mas kapit na kapit. Yan po. Mas maganda pag maglalagay kayong buhangin. Gagamit po kayo ng hand trowel para masiksik. Okay lang po maglagpas-lampas. Kung meron kayong stick, tusok-tusokin po ninyo para pasok na pasok. So pag diniligan, gamit ako ng anak kamay. Hindi kasi gamitin kami dahil yung bahangin sumasaksak sa kuko ko. Kaya maglinis. Okay lang pong magpas-lagpas yan o nasa ibabaw. Gamitan na lang po ng brush. Pag ganiligan po yan, bababaya ang buhangin, mag-i-spread.
Yan, okay na po yan. Balikan po natin. Yan. Diligan nyo pong mabuti. Nasa inyo po kung gaano karami kasi yung buhangin po sisiksik po dyan. Ayan. Hanggang sa lumabas po yung bato o yung coral po ito eh. Nabili ko po sa mga nagla-landscape yan. Dahan-dahan po. Para yung bato sumiksik. Eh yung buhangin sumiksik sa pagitan ng corals. Tignan natin ang buong halaman dahil na-disturb. At maganda po dito kasi balite ito. Hindi basta-basta nalalanta. Kaya pag ganyan na po, nakalabot na yung mga bato sa ibabaw, pwede nyo na pong linisin yung gilid, di ba? So, tidying looking. Ideal looking, malinis tingnan. Ganda po ng pagtulo ng tubig sa ilalim sa butas. So pag nalinis gilid, ito namang diligan nyo para po makasok yung buhangin. Di ba? Dahan-dahanin nyo lang. Para pag nilinis nyo, wala na yung, kasi minsan may lupa-lupa pa po yan. Kahit linisin nyo yung gilid, ugas na, di ba? So mas malinis tingnan. Yan. Ito po, di ba? Oh. Yan po. Ang ganda ng halo natin lupa dahil yung tubig hindi po madami pagtulo. Nafi-filter ng buhangin. Tubig, di ba? Ganyan po dapat. Ito po itsura mo. So dati nakadapa pa yung mas maganda. Kaya lang nanghinayang po ko dun sa Buddha kasi baka madurog pag niyuko ko. Yan po yung sleeping Buddha. Yan po. Di ba? Nakapanghinay. Kasi pag niyuko itong bonsai, madudurog yung Buddha. May ano na nga, crack eh. Ayan, dito naman po tayo. Kasi nasa plastic na paso po yun. So walang karakter, di ba? Alam nyo naman po ako. Kailangan na dating lahat mula sa look po, sa garden, mabangis. Ayan po yung image eh, mabangis. Hindi kagwapuan, pero pag may bangis, kabog na kabog. Isin po natin. Ayan po mga kabayan, nagdidilim na, di ba? Mas nagkaroon ng karakter. Ito po aking daanan. Oh, ay, hindi ko pa nakuha pala isang ano dun. Pasok, tatulugan na lang. Ayan po, di ba dito parang gulo-gulo. Ngayon humihinga. Etong atsuete na bonsai na po, binabawasan ko po yung dulo, ayan, kaya namumunga na. At ito, na hindi napapansin ngayon, grand entrance pagpasok dito sa bahay. Ayan. Dito naman po tumumba po itong sampalok ng panahon ng bagyo, so binawasan po yung dulo. Ito, nung binawasan yung dulo, medyo bumalik. Ayan. Medyo nagbawas po ko ng sanga dito para may daanan doon, kasi yung santol nakakanlungan ngayon, nakahinga yung santol. Ito po yung santol. Ayan, malaki na dapat eh. Nakanlungan ng sanga ng mangga. Saka ng sampalok sa binawasan ko. Yan yung dulo. Natuyo kasi nakanlungan.
Pasanga po yan, so lalaki na po yan. Mamumunga po yan. Di ba? Nasarap po tingnan, ano? Pag malinis po ang bakuran. Ay, nakasarap po tingnan ng pinaghirapan po talaga. Ayan po mga kabayan, bangis talaga, di ba? Nakaligo na po ako after ng whole day na pakikipagdigmaan po sa aking munting bakuran. Ayan. Hindi man po tayo naging successful sa paggawa po nung paso. Ulit ko po, mas maganda po talaga ito yung tuyo. Pasensya na pa, naging excited ako, sayang lang po, di ba? Pero gano'n po yung sistema po ng paggawa po ng paso sa lupa. Di ba? Maraming salamat na po sa inyong oras na inila sa Pinilaang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!